Hi guys! Ayan, welcome back again to my YouTube channel. By the way guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe ka na. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Then guys, pa-subscribe na rin po doon sa kabila nating channel sa Intuitive Tarot by Jade kasi possible na gumawa na rin po ako ng daily horoscope dyan. Ayan. So, by the way, and papalo na rin guys dun sa ating Facebook page. Gumagawa naman po ako ng short love reading dun sa mga interested. So, by the way, tignan natin kanino ba tong love reading. Kanino ba tong love reading? Spirit guide. Okay, the world. Ayan, may nagmo-move on dito. Okay, so possible na nagmo-move on ka na kasi parang hinahanap mo na yung worth mo dito. Nakikita kita na someone na medyo sensitive ka pa ngayon, no? So, pwedeng ayaw mo pa marinig yung pangalan niya, wala ka nang gustong malaman pa tungkol sa kanya kasi nagre-recover ka talaga. Okay, so by the way, tignan pa natin. Kasi yung energy mo dito parang nagmo-move on eh. Parang kung hindi ka hahakbang or hindi mo tatapusin itong connection na to, parang hindi ka makaka-recover eh. Parang hindi ka makakabangon ulit sa sarili mo. So, feeling ko, isa rin yung mga decision mo dito, no? Na para makaalis na. Okay? Nag-decide ka na rin, feeling ko, nag-decide ka na rin talaga na putulin na tong connection na to. Kasi nakatalikod ka na dito. And again, yung person mo kasi rito, guys, parang siya pa rin yung nagpipigil na umalis ka. Pero pinaparamdam niya sa inyo, guys, na hindi na worth it na magstay. Alam mo yon, yung tipong hindi kanya kayang i-let go, pero hindi ka naman niya, guys, kayang panindigan. Titignan natin. Pero tama tong decision mo na to na umalis na kasi syempre kailangan, alam mo yung worth mo. Kung yung worth mo hanggang dun lang, dun mo lang binavalue yung sarili mo. Ganun mo lang kaliit binavalue yung sarili mo. Deserve mong mahalin ng buo, hindi ganito. Okay, so by the way, additional message. Tignan mo, oh. May nakikita pa ako dito, guys. Possible na nag-cheat etong person mo. Hindi na siya, guys, naging honest sa inyo and ang dami ng cheating. Nakikita ko na parang nagiging selfish na lang din siya dito. So, may mga pagkakataon na parang tinotolerate mo siya, siguro sa family niya, or sa mga friends mo, sa family mo, parang pinagtatakpan mo pa yung pagkakamali ng person mo. Ganun mo siya, guys, iniingatan, lalo na yung image niya. Ganun mo iniingatan yung image netong taong to. So, ano yung nangyayari, guys? Ikaw mismo tinotolerate mo siya. So, aabusuhin ka nitong taong to. Kasi parang ini-spoiled mo siya eh. Ganon yung nakikita ko dyan. Okay? So, by the way, tignan pa natin. Kasi expected mo pa eh. Nag-expect ka pa ng, nag-expect ka pa sa kanya yung mga pinangako niya, yung mga sinabi niya sa inyo. Hoping ka doon, umaasa ka na mangyayari pa yung mga sinabi niya sa inyo. Pero nakikita ko sa dito, guys, kung may plano yan, hindi niya ikaw sasaktan. Hindi siya magkakaroon ng iba. Tingnan pa natin, additional message. Iba sa inyo, guys, baka ikaw yung nasa third party or baka ikaw yung legal. Or baka kahit ikaw yung legal, ikaw na yung nagiging mukhang third party rito. Ikaw na yung mukhang nanggugulo. Kahit na parang, nung dumating ka naman, single naman, no? Pero something na ganon, may nakikita kasi ako, guys, parang magulo na relasyon bago pa lang maging kayo. Okay? May ibang taong involved na talaga. Additional message. So, meron tayong Knight of Wands, fearless, risk taker, free spirit. Okay, so nakikita kita na someone na hindi ka naman mahirap mahalin eh. Sobrang simple mo nga lang. And mabilis kang maka-appreciate, no? Ganon kita nakikita dito. Pero yung person mo kasi, guys, ang energy niya is Ace of Wands. Mataas yung ambisyon niya. Sa sobrang taas, handa niyang gawin lahat, makatapak ng ibang tao,
makapanakit ng ibang tao. Ganun yung nakikita ko sa kanya rito. Okay, para lang makuha yung breakthrough na yon. Tignan mo naman, sobrang taas ng ambisyon niya rito. And, feeling niya guys, new direction yung meron siya ngayon. Kumbaga, bagong buhay yung tinatahak niya ngayon. Yun yung feeling niya rito. Na possible na inisip niya, baka ma-achieve niya kung sakaling hindi kanya masyadong isipin. Okay? So, sa ngayon kasi dito guys, yung decision nasa iyo, no? Kung i-end mo ba yan or ipagpapatuloy mo. Kasi kung ipagpapatuloy mo to, wala pa akong nakikitang possible na pagbabago pa sa ngayon. Pero mahal ka ng person mo. Yun nga lang guys, mukhang hindi pa siya guys totally makapag-decide. Then dito, tingnan pa natin, an additional message. Meron tayong Four of Swords, mental overloads, sanctuary, solitude. Dami mong luhang iniyak din sa taong to. So, possible guys, nangyari na to sa past. Okay, possible nangyari na yun sa past. And ang nakikita ko dyan, sobrang dami mong luhang iniyak sa kanya. Ang dami mong sinacrifice. Even your friends. Pati yung pangarap mo, I think, sinacrifice mo para dito sa pagmamahal na to. Pwedeng mas inuna mo yung pangangailangan niya kaysa sa needs mo. So, titignan natin naman sa energy niya dito. Doon tayo sa mamaya, titignan natin yung overall energy niya. So, by the way, additional message. Meron tayong King of Swords. Matalino kasi siya, pero hindi niya kasi guys ginagamit ng tama yung talino niya dyan. And isa pa sa nakikita ko dito, head over heart. Diba? Logical yung person mo mas pinapagana niya yung utak niya kaysa puso niya. Pero mahal ka niya. Nung una kasi hindi naman siya ganito Parang ang laki ng pinagbago niya. Okay, nakikita ko na mahal ka naman talaga niya nung una. Pero kasi habang tumatagal, pwede napapasama siya sa mga taong iba mag-isip, mataas ang ambisyon. So, yun yung na-adapt niya. Okay? So, again, additional message. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong The Magician. Resourcefulness, manifestation, make things happen. Ito na yung energy niya. Minamanifest ka ng person mo. So, kung may mga magulong nangyayari sa inyo, ramdam mo parang hindi mo nakilala yung sarili mo, parang feeling mo, addiction na yan, I think may ginagawa sa'yo yung person mo. Ano yung gusto niya makuha sa'yo? May naibibigay ka sa kanya So, possible pera, pwedeng yung connection mo, meron siya guys na papakinabangan sa inyo. Okay? So, again, The Magician, medyo manipulative yung person mo Ayan manifestation, make things happen. So, sabihin, minamanifest ka niya kasi meron siyang gustong mangyari pa. Okay? So, medyo sobrang narcissistic na tong person mo. Sobra na to guys sa pagiging, hindi na to selfish, Narcissistic na to kasi ang narcissistic, masahol pa yan sa selfish. Okay. Additional message. Kanina po itong love reading. The Moon, di ba? Sinungaling tong person mo. Nagsisinungaling na siya sa inyo. Ginagamitan kanya ng ilusyon. Pero ikaw kasi mukhang malakas ang intuition mo, Pwede na papaginipan mo kung ano yung mga ganap. Kung ano yung mga nangyayari. Kung ano yung ginagawa niya. Pinapakita na sa inyo I think may awakening na nangyayari sa inyo. Siguro may mga tarot reader din dito. O iba sa inyo guys, pwedeng healer. Iba-iba kasi yan guys, lalo na pag nandun ka sa spiritual realm na, pwede ikaw ay healer, reader, visionary. Nakalimutan ko pa yung iba pero marami pa yan guys, Witchcraft, hindi lang yan, magkakaiba yan guys, hindi yan magkakatulad. Depende yan sa iba kung lahat yan minamaster nila. Okay? So, I think
may awakening na nangyayari sa inyo. Okay? Yung ginagawa sa inyo ng person mo, guys, masahol pa yan sa depression. Kumbaga, doon ka hinuhugot kung bakit nagkakaroon ka ng calling ngayon. Kung bakit parang ikaw ay nararamdaman mo na napapaginipan mo, nagkakaroon ka ng intuition, iba yung kaba mo iba yung pakiramdam mo Ramdam mo na may something. Tingnan natin additional message. Additional message. Meron tayong cycle of life, fate, good luck, wheel of fortune. Moving forward na to. Okay, feeling ko marami nagpa-realize sa inyo na tama na. Okay, marami nagpa-realize sa inyo na parang itigil na to. Parang wag ka nang umasa dyan sa taong yan, wala na mangyayari, deserve mo, hindi ka naman pangit. May itsura ka naman, pero bakit ka nagtitiis sa ganitong klase ng sitwasyon? Bakit tinitiis mo yung ganitong klase ng sistema na parang hindi ka makalis? Actually, nagigets kita dyan ha. Hindi kasi lahat ng tao magigets kung bakit nagtitiis sila. Hindi dahil meron kayong ine-expect dun sa taong yon. Minsan kasi, nakuha niya talaga yung tiwala nyo. Then, nandun ka na sa point na since siya yung taong feeling mo, sobrang nakakakilala sa inyo, kaya ka nag-i-stay. Kasi feeling mo sobra kanyang kilala, and kesa maghanap ng iba na mananakit sa inyo, nag-i-stay ka na lang sa taong kahit paulit-ulit kang sinasaktan. Okay? So, by the way, so again, yun yung maling paniniwala ng iba. Okay, nag-exist pa rin kayo sa mga martyr sa panahon ngayon, no? Kaya nga sabi ko sa inyo guys, huwag na kayo magpaka-martyr. Feeling ko kasi, mas pinanghawakan mo dito kung ano siya dati kesa ngayon. Yung iniisip mo ngayon na kung sino siya ngayon, sarili mo yung sinisisi mo kung bakit siya nagkaganyan. So, sinisisi mo yung sarili mo kung bakit siya nagbago. Hindi mo inisip, ano ba yung nagpabago sa kanya? Baka hindi mo, yung ugali niya noon, kung paano mo siya nakilala noon, baka hindi talaga siya yon, 'di ba? At ngayon lumalabas sa totoo niyang ugali. So baka hindi mo pa totally kilala yung person mo or baka hindi mo talaga siya kilala. 'Di ba? So by the way, tignan natin additional message. Additional message. Meron tayong 8 of Wands. May nakikita ko contact sa inyo. Ay na communication, rapid change, domino effect. Oh, may realization si person. May nakikita ko nito guys, communication. Naghahabol pa rin siya. Pwedeng months, weeks, or year na kayong hindi nag-uusap or talagang pinutol mo na kasi nag-move on ka na dito. Pero parang affected ka pa So, feeling ko parang medyo fresh pa to, no? So, yung nakikita ko guys, makikipag-communicate pa siya sa inyo. Nakikita ko na parang, may na-realize siya dito. Siguro nung mga panahong hindi kayo nag-uusap, nung mga panahong nag-move on ka na, tinanggap mo na, dun niya na-realize yung halaga mo. Okay? I think hindi naman yan magbabago dahil hindi mo siya kinausap Nagbago yan dahil may nangyari sa kanya. So, pwedeng bad luck or kamalasan, karma, doon kanya may isip pag may nangyaring hindi maganda sa kanya. Okay? So, by the way, additional message. Additional message. Meron tayong Ace of Swords, new ideas, breakthrough, realizing the truth. Di ba yan, no? Wala Marami ka ng realization. Okay? So, hindi na to worth it. Ganun yung pinapakita sa akin dito. So, isa sa mga realization mo dito, kung paano kanya binaliwala. Kung paano kanya paulit-ulit na binetray at paulit-ulit mong pinatawad, paulit-ulit mong tinanggap. No? Pero hindi siya guys nagbago. So, ngayon kasi, kung kailang okay ka na,
I think so, okay ka na eh. Naka-move on ka na eh. Pero since nag-reach out or magre-reach out, babalik yan eh. Magpa-flashback lahat yan. Kaya hanggat maaari, mag-social media detox ka muna. Okay? Kumbaga, yung sa tingin mo kung saan kanya pwedeng kontakin, i-remove mo muna lahat yon. Focus ka muna sa sarili mo. Actually, sa panahon kasi ngayon guys, parang ang hirap na, di ba? Nang hindi ka tumitingin sa social media. Pero mayroon ako may advice sa'yo. Siguro, kung hindi mo pa kaya, gumawa ka ng ibang account, no? Dump account. Doon ka muna tumingin-tingin and bagong TikTok. So, iwasan mong i-stalk yung person mo. Okay? Bagong TikTok talaga. Basta mga bagong account muna. Yung tipong pagka sa tingin mo hindi ka safe doon sa legit account mo, doon ka sa dump account mo muna habang naglalaylo ka, 'di ba? So by the way, meron tayong the Three of Coins collaboration focus effort. Ayan oh, gusto niya makipag-collab. Magre-reach out siya rito dahil meron siyang hihinging pabor, feeling ko, or gusto niya talaga na maayos ulit kayo. Okay? So, marirealize mo naman eh, na parang medyo may pagka-selfish pa rin yung pagre-reach out niya. Yun pa rin naman yung nasasagap ko dyan. Yes, may pagka-selfish pa rin talaga. Kumbaga parang pabor pa rin para sa kanya kung bakit, no? Kasi nga nasaktan siya. Hindi niya ba kino-consider na nasaktan ka? Kasi siya lang yung nasaktan. Nasaktan siya, pero hindi niya naisip na sinaktan ka niya. Okay, so again, meron tayong Page of Wands. Malaking pagkakamali talaga yung ginawa nitong taong to, no? Tignan mo, may good news na paparating sa inyo ngayon. Bright ideas, rush in head first. So, feeling ko, igagrab mo agad yung opportunity na yan o etong good news na to. I think, breakthrough to para sa inyo. May blessing kasi nga, wala ka namang ginawa eh. Wala ka namang ginawang masama sa kapwa. Etong taong to meron. Ikaw yun eh. Ikaw yung sinaktan niya dyan. Again, additional message. Additional message. Oops, wait lang guys. Meron tayong materialism, hoarding, security, 4 of coins. Ayan no. Alam mo, give up mo rin dito kung ano yung mga bagay na gusto mo eh. Yung mga bagay na gusto mong bilhin para sa sarili mo, hindi mo na siya mabili, no? So, ikaw hindi ka naman totally materialistic, pero hindi mo na mabili yung mga makeup. Kung lalaki ka, pwede yung mga luho mo, hindi mo na siya mabili. Give up mo na yon kasi mas inuna mo kung ano yung pangangailangan nitong taong to. Ano yung pangangailangan ninyo? Pero yung pansarili mo lang, hindi mo na yun guys inisip. Siya lahat yung iniisip mo dyan. Pero feeling ko sobrang masahol talaga yung ginawa niya sa inyo. For me, wala tong kapatawaran. So, ewan ko lang sa'yo kung patatawarin mo pa yan. Additional message. Meron tayong temperance, balance, harmony, and perspective. Sobra siya nasasaktan, no? Diba, yung expectation niya sa sarili niya na sobrang taas, yung pinapakita sa akin dito, guys, babalik sa kanya ng 10 times. 10 of swords, oh. Yung mga tao sinaktan niya, niloko niya, hindi lang ikaw eh. Feeling ko may mga tao siyang niloko. Babalik sa kanya ng 10 times, oh. Traumatic events, playing the victim. Siya ngayon yung pa-victim dito. Na parang siya yung parang naging biktima sa lahat. Siya yung ginawa ng masama. Hindi niya guys i-consider kung ano yung masamang ginawa niya. Ang iisipin niya dito kung ano yung masamang ginawa sa kanya. Ano yung masamang ginawa niya? Hindi niya yung nakikita. Medyo bulag, no, itong person mo. So, I think, medyo may immature. Immature talaga siya. Again, additional message. Additional message. 2 of Wands. Personal power moving forward, embracing change. Ayan, di ba? Sinasabi ko sa inyo guys eh. Moving forward ka na dito. Di ba? Yakapin mo na kung ano yung malaking pagbabagong nangyayari sa buhay mo.
Kung ano yung mga pagbabagong kailangan mong i-adapt ngayon, i-let go mo na kung ano yung old cycle. Kasi nasa new cycle ka na. Okay? Ayan, mag-declutter ka. Okay, burahin mo na yung mga luma at palitan mo ng mga bago sa pinapakita sa akin dito. Okay? Tingnan natin. Ito guys ay overall energy pa lang kung ano yung ginawa niya sa inyo. So, meron tayong 6 of Wands. Ayan, graduating. Mag-aaral ba kayo or nag-aaral kayo? Or mag-aaral kayo ulit? May nakikita akong something na ma-achieve nyo eh. So, pwedeng ito mag-aaral dahil kailangan ng promotion or I think may breakthrough talaga na mangyayari sa inyo. Sobrang malaking blessing to para sa inyo. Kumbaga parang nagsisimula ka pa lang dito, no? Tingnan natin dun tayo sa energy niya. Overall energy niya. Overall energy na itong taong to. Overall energy. Queen of Swords. Tignan mo naman, no, nawawalan siya ng lakas ngayon. Sobrang napanghihinaan nitong taong to. So, sa end daw niya, guys, gusto lang daw niya talaga ikaw protektahan. Pero hindi niya na sinabi na kailangan kanyang protektahan sa sarili niya. Hindi ka nga nasaktan ng ibang tao, pero sobra-sobra kang sinaktan nitong taong to. Okay? So, again, additional message. Meron tayong the moon, intuition, dreams, and illusion. So, by the way, guys, yung pinapakita kasi sa akin dito, aware siya na nagsinungaling siya sa inyo. So, lagi niya kasi sinasabi, guys, lagi siyang may katwiran doon eh. Kung ba't siya nagsinungaling. Siyempre, sa'yo niya pa rin ipupunto yon. Or sasabihin niya, guys, na white lies kung bakit siya nagsinungaling. Kung bakit kanya parang pinaikot that time. Pero, may mga panggagaslight talaga kasi willing talaga siyang bumalik sa inyo ulit. Gustong-gusto niya. Okay? May karmang nangyayari sa taong to. King of Swords, kaya niyang ibaba yung dignidad niya dito kasi matalino naman tong taong to eh. 'Di ba? Logical. Pero kaya niyang ibaba yung sarili niya sa inyo dito. Again, meron tayong persistence, manifesting ideas, hard work phase, 7 of coins. 'Di ba? Saka alam mo kasi malaking pagkakamali daw talaga yung nangyari. Sobrang laking pagkakamali. Akala niya kasi wala nang mangyayari sa connection nyo. And na-realize niya guys na ang daming kamalasan na nangyari sa buhay niya. Then na-realize niya na parang ang swerte niya pag ikaw. Ang daming blessing na dumarating sa kanya. Yun yung naiisip niya dito. Hindi niya kasi guys talaga kinonsider na swerte ka noon nung magkasama pa kayo. Ngayon niya nare-realize na parang ang daming malas. Parang inaalat siya ngayon guys. Hindi niya maisip na karma yung nangyayari sa kanya. So naghahalo kasi puso't isip eh. Yun parehas niya naman kasi talagang pinapagana yon. Again, additional message. Meron tayong 5 of Cups. Tignan mo naman, no? Focus on loss. Diba? Focus on loss, unwelcome changes, trauma. Diba? Traumatic siya ngayon. And sobrang iniisip niya yung mga bagay na nawala sa kanya, na sayang, panahon, sitwasyon. So, since siya naman talaga yung nanakit sa inyo, wala siyang ma-blame sa inyo eh. Kasi parang hindi mo naman talaga siya sinaktan. I think puro pagmamahal lang din talaga yung inalay mo din talaga sa kanya. Pero hindi niya lang talaga yun gano'n na-appreciate, no? Tingnan natin. Meron tayong dependability, authority, and structure. The Emperor. Kahit friendship na lang din daw, yun na lang din yung hinihingi niya. Basta connection. Pero sa kanya naman guys, hindi naman daw siya nanggugulo. Kung iniisip mo na, manggugulo pa ba yan? Ba't niya pa ako palayain, di ba? Ba't kailangan pa niyang bumalik? Ba't kailangan pa niyang manggulo?
Kasi sanay na siya sa inyo. Sanay na siya doon sa ugali mo, sanay na siya sa buong energy mo. So, para ka na niyang kapamilya na parang hirap siya na mag-detach. Pero ginawa niyang i-detach ka dati. So, again, nagawa ka niya i-detach dati. Nararamdaman niya. 10 of Swords. Ayan, no? Sinaksak siya ng 10 swords. Ang daming nag-betray sa kanya. Ang daming nananakit sa kanya. Kasi pinapanindigan niya eh. Kung ano yung mga pinili niya dito. Okay? Meron tayong The Empress. Nurturing, fairness, growth. So, yung pinapakita sa akin dito, guys, nakapokus siya dun sa, ano eh. So, kung paano siya makakabawi sa lahat. Kung paano siya makakabawi sa inyo. Na-realize niya na nakinaharma talaga siya. Okay? And parang, yung pinapakita nga sa akin, guys, wala masyadong nagtitiwala. Or iniwasan niya kasi mga taong mahalaga sa kanya. So, tignan niyo naman yung nangyayari sa kanya ngayon. Di ba siya kinakarma dito? Tignan natin kung ano yung gagawin niya, no? Ano yung effort na gagawin na tong taong to? Okay, mag-effort ba? The Emperor, oh yes. Dependability, authority, and structures. So, ibig sabihin, possible na gusto pa rin niyang bumuo ng foundation together with you. Parang ganun. And again, yung pinapakita sa akin dito, kahit friendship na lang, basta may connection kayong dalawa. Tignan natin. Siyempre, unti-unti na yun. Eme lang yung parang friendship, pero sa totoo lang, gusto pa niyang bumalik. Diba? Ano yung gusto niyang gawin? 9 of Cups, oh. Diba? Wish card to. Dream come true. Satisfaction and abundance. Diba? Ano kanya eh? Wish fulfillment kanya. So, hindi lang siya guys makakailos dito kasi syempre, unang-una sa lahat, kay Hiyan. Nahihiya siya. Wala siya mukhang maiharap. And yung mga taong nakakaalam kung ano yung nangyari sa inyo, nahihiya siya doon. And isa pa guys, sa pinapakita sa akin kung paano kanya inabandona, may problema din siya guys sa financial. Okay? Again, meron tayong Page of Coins, di ba? Young but grounded. Solid beginning, strong foundation. Ayun, no? Nakikita ko guys, nagsisimula ulit siya ng bagong cycle sa buhay niya. Check pa natin. Energy. Playing games. Ayun, no? Nakipaglaro talaga siya, no? Cheater talaga siya that time. Hindi pa siya talaga ready. Or pwedeng na-adapt niya yan sa past person niya rin, na cheater. So, nung dumating sa inyo, syempre, aware ka na sinaktan ka niya, so hindi mo alam na i-cheat ka rin pala niya. Minsan kasi guys, nakakahawa yung mga ex na cheater. Totoo lang, no? So, pag kayo guys ay dumating sa point na magkaroon kayo ng partner na chinit, be sure lang na naka-recover na yan. Okay? Kasi pwedeng gawin lang din ulit sa inyo. Mind games yan, guys. So, by the way, meron tayong twin flame. Pero hindi naman, guys, lahat, no? Hindi naman lahat ganon. May ilan na consistent naman. Kailangan lang or gusto lang talaga nila ng magmamahal sa kanya. So, ito naman, guys, twin flame. Possible na twin flame mo to. So, kung bakit nagkakaroon ng maraming struggle, challenges. Kasi, guys, ganun nag-work ang twin flame. Biglaan to, no? Nung nakilala mo tong taong to, guys, sobrang solid ng connection na meron kayo. Nung nakilala mo siya, parang ang gaan-gaan agad ng pakiramdam mo sa kanya, may kakaibang spark agad, na in love ka kaagad, nahulog ka kaagad. Twin flame yan. Pero napaka-rare na nagkakatuloy ng twin flame kasi sa huli na guys yung struggle niyan. Possible na may karmic, pero I think sobrang challenging para magkatuluyan. Pero once na ma-overcome yung karmic guys, ang ganda nung outcome niyan. Sobrang solid nung magiging connection nyo, nung partnership nyo. So, ano yung sasabihin niya sa inyo? I'm afraid to contact you, di ba? Hindi kayo nag-uusap pero gustong-gusto ko niyang kausapin. Natatakot siya rito. I left you before you could leave me. And I feel you leaving me behind. Zodiac sign, di ba? Siya yung lumayo sa inyo eh. Okay, kaya ngayon mas natatakot siya or nandun siya sa parang nararamdaman kanya na ikaw yung unti-unting umiiwas, lumalayo. And yes, zodiac sign na person, Pisces, Aquarius, Libra, Capricorn, Sagittarius, and Scorpio.
Virgo, Sagittarius, Libra, Aquarius, Pisces, and Capricorn energy. Doon naman tayo sa end mo. Okay, nararamdaman mo. Six of Swords. Actually, gusto mo lang naman ng panindigan ka eh. Gusto mo lang ng assurance. Sobrang simple mo nga lang. Ngayon, sobrang kalmado ka. Mas nakakapag-isip ka ng maayos. Hindi ka tulad dati na sobrang balisa. Okay? Tapos parang nababalisa kapag nandyan siya. Hindi pong napapa-oo ka na lang or napapabalikan na lang kusa ng hindi mo na din gusto. Hindi na to kagustuhan mo eh. Kagustuhan niya na yon. Sa ngayon kasi guys, mas nakakapag-isip ka. Pero more on healing ka, moving ahead. Gusto mo mag-move on na muna. Okay, and Queen of Coins, ayan, makakatulong sa inyo guys ang inyong pamilya. No? And the Hangman, lalo na kung masyado ng komplikado ang lahat. Okay? Ano yung mga dapat mong gawin kung hindi ka aware dito? Ano yung mga dapat mong gawin? Siyempre, 10 of Wands. Sa family to, focus ka muna sa family mo. Masyado nang nakaka-burn out yung connection yung dalawa. Okay? Meron tayo guys, drain, resilient, pushing through. So, tignan mo naman, no? Sinasabi dito guys, more on healing. Mag-move on, mag-recover ka muna. Yun ang kailangan mo. Hindi mo kailangan magmadali dyan. And Queen of Cups, yes, feeling ko wala ka naman na din galit sa taong to. Parang pinatawad mo siya eh. Pero parang mas gusto mo na talaga ng mapag-isa. Hindi ka pa totally ready. So, yung pinapakita sa akin, guys, focus ka muna sa sarili mo kasi medyo nakaka-burn out ng taong yan. Zodiac sign is Leo, Taurus, Capricorn, Sagittarius, Libra, and Pisces. Oops. Aries, Gemini, Taurus, Leo, Capricorn, Pisces, Aquarius, and Cancer energy. So, by the way, guys, ito lang po ang inyong reading. Maraming salamat po. God bless and love you all. Bye-bye!